Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng may 11 taong gulang na batang si Ringo. Isang kakaibang bata na napulot ng isang matandang albularyo na si Lolo Tarok. Lumaki si Ringo sa pangangalaga ng matanda at hindi nakaranas na makihalubilo sa mga tao. Ngunit isang araw ay bigla niyang nakilala ang isang pangkat ng mga dayo na may lihim na sadya sa sityo ng Hanture. Dahil doon ay nagsimula ang mga pagpaparamdam na susukat sa katatagan at katapangan ng maglolo. Unti-unting malalantad ang isang katotohanan na matagal nang itinatago ni Lolo Tarok kay Ringo. Ano kaya ang lihim na matutuklasan ni Ringo tungkol sa kanyang pagkatao? Magagawa kaya niyang tanggapin ang tungkulin na nakaatang sa kanyang balikat? Magtagumpay kaya siyang labanan ang mga nilalang na naghahanap sa kanya? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang Bertudes na napulot sa gubat. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang malawak na kagubatan na nababalutan ng makakapal na puno at baging, matatagpuan ang isang baryong halos hindi na madalas pinupuntahan ng mga tao. Ang baryo Hanture ay sagana sa likas na yaman ng kagubatan. Ang mga dahon ng puno ay kumikiskis na parabang may lihim silang ibinubulong sa sinumang maglalakas loob na pasukin ang gubat. May mga batong lumang-luma na tila inukit ng kamay ng sinaunang tao. Ang matatandang naninirahan dito ay bihirang magsalita tungkol sa kasaysayan ng lugar na yon. Ngunit sa kanilang mga mata, mababasa ang takot at paggalang sa mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Sinasabi ng ilan na sa ilalim ng maliwanag na buwan, may mga usok na naglalakad sa pagitan ng mga puno at may mga ilaw na naglalaro sa gitna ng kagubatan. Ngunit walang sinuman ang nakapagpapatunay na totoo ang kwentong yun, sapagkat ang mga bumalik mula sa paglalakbay sa pusod ng kagubatan ay hindi kailanman nagkwento at nagsalita ng tungkol sa karanasan nila sa loob ng gubat. Ngunit mababasa ang takot sa mga mata na tila nakakita ng hindi maipaliwanag na nilalang. Pero sa kabila ng panganib na hatid ng lugar na yon, isang matandang albularyo na ang pangalan ay Lolo Tarok ang malayang gumagala sa malawak na kagubatan. Hindi siya natatakot sa mababangis na hayop na naninirahan sa kakahuyan o kahit sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa kabundukan. Sa halip, nagtatrabaho siya bilang isang mamumulot ng panggatong na dinadala niya sa paanan ng bundok kung saan nakatira ang maraming tao. Isang araw, kung saan ay malapit ng kumalat ang dilim sa paligid, biglang naramdaman ng matanda ang kakaibang presensya na ngayon lamang niya
naranasan. Kaya naman, ang kaninang mahina niyang paglalakad ay tila kampanang umaalingaw-ngaw dahil sa bilis ng kanyang paghakbang. Sa pagkakataong yun, ay dala na niya ang mga nakuhang panggatong. Diyos ko, ano ba namang kamalasan ito? Ngayon pa talaga sila magpaparamdam sa akin. Kung kailan namang may buhat-buhat akong kahoy, ang bigat-bigat pa naman ito. Pabihira talaga buhay ito. Wika sa sarili ng may 60 taong gulang na si Lolo Tarok. Habol ang hininga na halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Para bang may nilalang na nakasunod sa kanya. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit sa tuwing napapadaan siya sa tapat ng malagong puno ng kawayan ay nakakaramdam siya ng biglang pagkilabot ng kanyang katawan. Muling napalinga sa paligid si Lolo Tarok. Sinulyapan niya ang huling daan, ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao na naroon. Si Lolo Tarok ay may kakayahan na makipag-ugnayan sa mga nilalang o engkanto na nakatira sa kabilang mundo. Lahat ng mga yun ay lumalabas kapag kailangan siyang kausapin para sa kanilang problema na hindi nila nagagawa kapag wala ang tulong niya. Bilang isang albularyong magriritual, tungkulin niyang pakinggan at pagbigyan ang kanilang mga hiling. Dahil sa oras na hindi niya pagbigyan ang mga ito, unti-unting mawawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Bata pa lamang siya noon nang magbukas ang kanyang ikatlong mata o third eye sa Ingles. Dahilan upang makakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Marami ang naiinggit sa pagkakaroon niya ng pambihirang kakayahang yun. Ngunit para sa kanya ay isa yung sumpa. Dahil sa ilang beses niyang sinubukang mag-asawa, lahat ng mga yon ay iniwan siya at itinuring na isang baliw. Ang mga babaeng napapangasawa niya ay natatakot dahil sa kanyang kakayahan, habang ang iba naman ay namatay dahil inatake sa puso sa labis na takot. May kaakibat na sumpa ang kanyang taglay na kakayahan. Sa sandaling siya ay mahawakan ng kanyang asawa, makikita rin ito ang lahat ng nasasaksiyan ng kanyang mga mata. Kaya naman magmula noon ay nalayuan na siya at kinatakutan ng mga kababaihan. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi na siya nakapag-asawa. Sandali nga lang. Maibaba ko nga muna itong mga paggatong ko. Kahit araw na araw walang pinipiling oras para magparamdam. Hoy! Kung sino ka man, magpakita ka na sa akin. Huwag mo kong takutin. Ubus na ang takot ko sa dibdib. Matagal na akong takot. Pambihira. Inaatake tuloy ako ng asma dahil sa mga pinaggagawa niyo sa akin. Magpakita na kayo! Lumabas na kayo! Halos pabagsak ang ginawang pagbaba ni Lolo Tarok ng mga nakuha niyang panggatong. Pagkatapos magsalita ni Lolo Tarok, dahan-dahan niyang ibinaba ang nakuha niyang panggatong. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid na inililinga ang paningin sa paligid na tila ba may hinahanap. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nang muli siyang tumingin sa kanyang harapan, maya-maya pa ay napansin niya ang unti-unting pagliwanag ng kanyang ikatlong mata o third eye. Muling inulit ni Lolo Tarok ang pagtawag sa nilalang na nagkukubli sa pagitan ng mga kakahuyan.
Nang mga sandaling yun, ay nararamdaman niya na gumagapang sa kanyang katawan ang kilabot na palagi niyang nararanasan sa tuwing nasa ganito siyang sitwasyon. Dahil alam niya na meron na namang nilalang na magpapakita sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Ipinakita niya na hindi siya natatakot sa presensya ng bagong nilalang na nagpaparamdam sa kanya. Sige na! Magpakita ka na! Hindi naman ako natatakot sa iyo eh. Kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ko ang presensya mo. Alam ko na humihingi ka ng tulong sa akin. Nakahanda naman ako na tulungan ka. Sanay na ako sa mga nilalang na kagaya mo. At alam ko na hindi kayo masamang nilalang. Ano ba kailangan nyo sa akin? Anong klaseng tulong ang magagawa ko para sa'yo? Sige na, lumabas ka na! Habang nagsasalita, si Lolo Tarok ay unti-unting lumamig ang paligid. Palatandaan yun na malapit sa kanya ang nilalang na nararamdaman niya kanina pa. Inihanda niya ang kanyang sarili sa nilalang na patuloy sa pag-iikot sa kanyang kinatatayuan. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, mula sa kanyang harapan ay nabuo ang isang umiikot na kulay berdeng usok. Kung hindi siya nagkakamali, ang kulay ng usok na yon ay ang sinasabing diwa ng marka ng isang pinakamabangis na bertudes na kayang pumatay sa kahit na anong uri ng nilalang na may kinalaman sa kadiliman. Napaatras si Lolo Tarok habang hindi inaalis ang paningin sa usok na nasa kanyang harapan. Nakalutang ito sa ere habang nagkakaroon ng hugis na parabang muka ng isang diwata. Kaya naman, muling kinausap ng matanda ang mahiwagang usok tungkol sa totoong dahilan ng pagpapakita nito sa kanya. Kung ganun pala, ikaw ang presensyang nararamdaman ko sa paligid kanina pa. Kung may gusto kang gawin ko, ituro mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita mo. Saglit na umikot ang kulay berdeng usok. Lumapit yon sa kanyang kinaroroonan at tila may malakas na puwersang humila sa kanyang katawan papunta sa malawak na taniman ng kawayang Tsina. Maya-maya pa ay muli itong naglaho sa kanyang harapan. Kaya naman, natitiyak niyang nandoon ang bagay na nais nitong makita niya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at hinayaan niyang maramdaman ng katawan niya ang nilalang na nagkukubli sa pinakamadilim na bahagi ng kawayanan. Pambihirang ligaw na diwa ng marka ng Bertudes na yun ah. Umalis at basta na lamang akong iniwan dito. Nagawin pa yata akong manghuhula ng buwisit. Pinaglolo ko na lamang yata ako ng mga nilalang na nakatira sa kagubatang ito. Teka, sa bahagi yun, abay parang may gumagalaw. Aba, teka, malapitan nga. Maingat at magaang ang hakbang ng mga paa ni Lolo Tarok na nilapitan ang bahagi ng taniman ng kawayan. Kasabay ng kanyang paglalakad ay hindi rin niya inaalis ang paningin sa nilalang na panay ang galaw sa gitna ng malinis na kawayanan. Merong kulay berdeng tela na nakabalot sa bagay na patuloy sa paggalaw. Kasunod ng kanyang paghakbang, ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang katawan. Bigla siyang kinilabutan at pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Idagdag pa sa kilabot na kanyang nararamdaman ang naririnig niyang ingay mula sa nagkikiskisang katawan ng kawayan at mga dahon nito. At pagkalipas lamang ng ilang saglit, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang sanggol
na nababalutan ng telang may bahid pa ng sariwang dugo. Jesus Mariosep, Diyos ko, sino kayang napakawalang puso ang nag-iwan sa'yo rito? Kawawang sanggol! Gulat at punong-puno ng pag-aalalang saad ni Lolo Tarok na kinuha niya ang batang nakalapag sa lupa, habang ang ilang patak pa ng dugo sa natuyong dahon ng kawayan ay nagdulot sa kanya ng labis na takot sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pati na ang kanyang mga kamay, na niyakap ang katawan ng kaawa-awang sanggol. Nang mga sandaling yun, binalot ng tuwa ang puso ng matandang lalaki. Para sa kanya, isa yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, nabuo ang pasya niya na iingatan at aalagaan ang bata. Sa tingin niya ay 1 taong gulang pa lamang ang sanggol. Batay sa itsura ng balat nito, masasabi niyang iniangat at inalagaan ito ng maayos ng kanyang ina. Ang hindi lang niya alam ay kung bakit may ilang patak ng dugo sa lupa, gayong wala namang sugat sa katawan ng sanggol. Bukod pa sa bagay na yon, hindi niya rin kilala ang mga magulang ng batang nag-iwan sa bata. Malungkot na sinilayan ni Lolo Tarok ang sanggol na nakatingin sa kanyang muka. Walang bakas ng luha ang mga mata nito, na para bang nakakaunawa itong nakatingin sa kanya. May bahagi sa puso niya ang naantig sa muka ng sanggol. Isang damdamin ng isang lolo na sabik magkaroon ng apo ang nagtulak kay Lolo Tarok upang angkinin ang batang napulot. Muling iniangat ni Lolo Tarok ang kanyang muka at kinausap ang kulay berdeng liwanag na bigla na lamang naglaho nang maihatid siya sa kawayanan. Kahit hindi niya nakikita ang diwa na yon, ay alam niyang naririnig siya nito. Alam ko naririnig mo ko at nararamdaman ko na naririyan ka pa. Aalagaan ko ang batang ito. Subalit sa takdang panahon, ay hindi ko maaaring itago sa kanya ang buong katotohanan na siya ay hindi totoong nanggaling sa akin. Gayunpaman, ay nagpapasalamat ako sa tiwalang ipinagkaloob mo sa akin para alagaan ang batang ito. Kasunod ng mga katagang binitiwan ng matandang si Lolo Tarok, naglaho ang presensya ng kulay berdeng liwanag sa paligid. Indikasyong bumalik na ito sa mundo ng mga engkanto. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya na siyang umalis sa lugar na yon. Mabilis na naglakad ang matanda palabas sa masukal na kagubatan. Iniwan niya ang mga panggatong dahil di hamak na mas mahalaga ang buhay ng karga niyang sanggol. Habang yakap-yakap niya ang bata at tinatahak ang daan papunta sa kanyang munting kubo, mabilis din ang kabog ng kanyang dibdib sa pag-aalalang baka may makakita sa kanya o di kaya naman ay umiyak ang bata at may makarinig sa boses nito. Natitiyak niyang nasa panganib ang buhay ng sanggol. Naniniwala si Lolo Tarok na may dahilan kung bakit iniwan ng mga magulang nito ang anak. Kaya naman, halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa labis na pagmamadali. Pagkalipas ng mahabang oras ng paglalakad, sa wakas ay narating niya ang kinaroroonan ng kanyang kubo. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sanggol. Sa mga sandaling yon ay mahimbing nang natutulog ang bata. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago maingat na pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa loob ay mabilis niyang isinara ang pintuan at mga bintana.
Saka nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang silid. Maingat niyang inilapag ang bata sa kanyang katre. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Mabilis na kumilos si Lolo Tarok upang maghanda ng tubig na magagamit niyang panlinis sa katawan ng sanggol. Nang matapos siya sa paghahanda ng mga kakailangan, ay muli siyang bumalik sa kanyang silid. Dala ang palanggana at malinis na tela. Inilapag niya ang mga yun sa lamesa at marahang pinagmasdan ang muka ng sanggol. Pasensya ka na ha. Hindi kita kagad mabibigyan ng mga damit. Paano ba naman? Malalaki ang damit ko. Kaya ibabalot muna kita sa t-shirt ko. Teka, ano kaya ang magandang pangalan na babagay sa'yo? Sandaling nag-isip si Lolo Tarok habang nakatingin sa batang mahimbing pa rin na natutulog. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla niyang naalala na ang palayaw niya noon ay Ringo. Kaya naman, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Saka muling tumunghay sa mukha ng sanggol. Saka naupo sa tabi nito. Ringo. Ringo na lang ang itatawag ko sa'yo magmula ngayon. Yan na ang magiging pangalan mo. Ikaw na ang aking apo. At ako naman, si Lolo Tarok mo. Hay, Diyos ko. Ganito pala kasarap ang maging isang lolo. Pagkasambit ng matanda sa pangalan ni Ringo, ay sinimulan na nitong linisan ang katawan ng sanggol. Inihaplos niya ng bagya ang malinis na basang tela sa balat ng bata upang matanggal ang ilang dumi at dugo na dumikit sa katawan nito, habang ang kapirasong tela na pangsanggol ang tanging suot ng bata. Tinanggal niya ang kasuotan nito upang linisan ang buo nitong katawan. Maingat at magaan ang kanyang pagkilos upang hindi ito magising. Subalit nang dumako ang kanyang paningin sa marka o balat ng bata sa likod na malapit sa batok nito, ay bigla siyang natigilan. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay at mabilis na napatayo mula sa pagkakaupo niya sa katre. Napaatras siya at sunod-sunod ang paglunok ng laway. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan at bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Napakapit siya at napasandal sa dingding ng katre. Hindi niya inaalis ang paningin sa balat sa likod ng sanggol. Naku po, Diyos ko. Mabagid-lakit. Hindi ako maaaring magkamali sa mga nakikita ko. Kaya pala nagpakita sa akin ang diwa ng Bertudes. Dahil ang batang napulot ko, siya mismo ang nagtataglay ng pinakamabangis na kakayahan ng isang Bertudes. Kaya siguro may mga dugo sa tabi niya ay dahil merong gustong pumatay kay Ringo. At marahil sa mga sandaling ito, ang kanyang mga magulang ay maaaring namatay na. Dala ng labis na pagkabigla, ay napaantandang krus pa si Lolo Tarok. Alam niya ang tungkol sa kakayahan ng mga Bertudes. Natitiyak niya na maaaring pinaghahanap na ngayon ng masasamang nilalang ang batang napulot niya. At sa oras na matuntun ang batang nasa harapan niya, madadamay siya at manganganib din ang kanyang buhay. Kailangan kong protektahan si Ringo. Kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan na patayin siya ng mga nilalang na naghahanap sa kanya. Muling sinilyapan ni Lolo Tarok ang natutulog pa rin na si Ringo. Naramdaman niya ang malamig na kilabot na gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Nang muli niyang sinulyapan ang kakaibang marka sa likod ng sanggol,
na si Ringo. Hugis bituin yun at kumikislap na tila may buhay ang berde nitong kulay sa ilalim ng mahinang liwanag ng sikat ng araw mula sa labas. Parang sumikip ang paligid. Ang mga huni ng ibon sa labas ay biglang nanahimik at ang mga aninong gumagalaw sa dingding ng kubo ay naging tila mga matang nagmamasid. Kumabog ang dibdib ni Lolo Tarok. Bawat tibok ay mabigat at nagbabadya ng panganib. Hindi niya maiwasang mag-alala. Batid niya ang mga lumang kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na minamarkahan ng ganong klaseng balat bago sila ang kinin ng isang mapanganib na sumpa. Sumpa na ang ibig sabihin ng pagiging kakaiba sa lahat. Ang taong may taglay ng palatandaan ng pagiging Bertudes. Halos mabitiwan ni Lolo Tarok ang tela na ginamit niyang panlinis sa katawan nito. Habang ang malamig na pawis ay nagsimulang bumalot sa kanyang mga palad. Sa mga sandaling yon, ang berdeng kumikislap na bituin sa likod ni Ringo ay hindi na basta-bastang marka. Isa itong babala na nagpasikip ng kanyang paghinga at nagpaalab sa kanyang takot. Isang sanggol na Bertudes. Diyos ko, nakapulot ako ng batang Bertudes. Paano na? Paano na ang gagawin ko? Naguguluhan na napasabunot ang dalawang kamay ni Lolo Tarok sa kanyang ulo, pabalik-balik sa paglalakad na hindi mapakali. Bumakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng matanda. Hindi niya akalain na siya ang magdadala ng mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Habang pabalik-balik sa paglalakad ang matanda, panay rin ang sulyap niya sa batang mahimbing pa rin na natutulog. Walang dapat na makaalam nito. Pero paano ko magsisimula? Muling napaupo si Lolo Tarok sa gilid ng katre at sandaling nag-isip hanggang sa makapagdesisyon na siyang tuluyang alagaan ang sanggol at ituring ito na kanyang kadugo. Saka na lamang niya iisipin ang pangamba, basta't ang mahalaga, nasa mga kamay niya ang batang magliligtas sa buong sityo ng Hanture laban sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. Nasisigurado ko nang anak ka ng mga antingero at marahil kaya kanila iniwan ay nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay dahil sa pagprotekta sa iyo. Alam nila na hindi ka mabubuhay kung mananatili ka sa tabi nila. Natitiyak ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging balisa ng paligid ko. Kung kaya, hindi mapakali ang diwa ng Bertudes hanggat walang nag-aalaga sa iyo. Muling bumundol ang kaba sa dibdib ni Lolo Tarok at ang lahat ng mga alalahanin na nabuo sa kanyang dibdib ay isinantabi niya muna. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa katawan ng bata. Nang gabing yun, ay nabalot ng tensyon ang loob ng kanyang silid at hindi natulog upang mabantayan ang batang Bertudes. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Bertudes? Ang Bertudes o gifted ay isang salitang madalas ginagamit sa mga alamat at kwentong bayan upang tukuyin ang isang espesyal na kapangyarihan o kakayahan ng isang tao. Mabilis niyang nagagawa ang isang bagay kahit isang beses lamang siyang tinuruan. Minsan nga ay walang nagtuturo at taglay na ang kakaibang kakayahan kahit sa murang edad pa lamang. Sinasabing may kakayahan din silang makapagpagaling ng mga may karamdaman, kaya itinuturing silang kakaibang nilalang sa lahat
Ang paniniwala pa ng ilan, nagagawa raw ng mga bertudes na magtaboy ng masasamang nilalang dahil sa kanilang diwa na madalas ay sila lamang ang may kakayahang makipag-usap. Layunin ng diwa na gabayan at bigyan ng babala ang bertudes upang masiguradong ligtas ito sa lahat ng oras. Sa pananaw ng mga matatanda, ito ang diwa o lakas na nagbibigay buhay o proteksyon sa isang taong magtataglay ng ganitong kakayahan. At yun din ang dahilan kung bakit nais ng kampon ng kadiliman na patayin ang isang bertudes. Dahil naniniwala sila na ang mga bertudes ay magiging banta sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay inalagaan ni Lolo Tarok ang batang si Ringo. Ipinaramdam niya ang pagmamahal ng isang tunay na kapamilya. Magmula nang dumating sa buhay ni Lolo Tarok si Ringo, nagkaroon ng kulay at saya ang buhay niya. Nagkaroon siya ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay at nagkaroon ng direksyon ang buhay niya sa piling ng pinakamamahal niyang apo na si Ringo. Matulin na lumipas ang panahon. Ang sityo ng Hanture ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ni Ringo. At pagkalipas nga lamang ng 10 taon, si Ringo ay ganap ng batang may taglay na kakaibang kakayahan. Sinanay siya ni Lolo Tarok sa paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Kaya naman, naging isang mahusay na mangangaso si Ringo. Matapang siyang pumapasok sa mga kagubatan para maghanap ng mga hayop na mailuluto nila sa oras ng kanilang pagkain. Masayahin, mapagmahal at maalalahanin na bata si Ringo. Hindi ito naghahanap ng marangyang buhay. Kasama lamang niya si Lolo Tarok ay masaya na siya sa kung ano ang meron sa kanila. Kaya naman, bilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa matanda, palagi siyang may naiuuwing usa na paborito ni Lolo Tarok. Ngunit sa kabila ng kasiyahang nararamdaman niya, ay pakiramdam niya sa kanyang sarili ay para bang may kulang. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng pagsasanay, kasama ni Lolo Tarok, ay kasalukuyang tinatarget niya ang mga lata na inihahagis ng matanda. Seryoso ang kanyang muka na tumitig siya sa muka nito. Hindi na siya nakatiis na hindi magtanong sa matanda kung bakit ginagawa nila ang dibdibang pagsasanay sa paghawak ng iba't ibang uri ng sandata. Lolo, tanong lang po, para saan po ba itong ginagawa natin? Bakit mo naman biglang naitanong yan, Apo? Kasi po, 3 taong gulang pa lang po ako, natatandaan ko na sinasanay niyo na po ako sa paghawak ng mga sandatang to eh. Samantalang, mangangaso lang naman po tayo ng mga hayop at naghahanap ng panggatong sa kagubatan. Bakit po ba kailangan ko pang gawin to? Nagtataka lang po ako. Hindi mo kailangan magtaka, Apo. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. Kahit mangangaso lamang tayo o kahit nangunguha lamang tayo ng mga gatong sa bundok, hindi natin batid kung ano ang panghanib na naghihintay sa atin. Alam mo naman ang kwento ng bundok na ito, hindi ba? Marami ang nakatirang mababangis na hayop. Mabuti na yung may nalalaman ka kung paano mo may pagtatanggol ang sarili mo sa laban sa mga hayop na aatake sa'yo. Lolo naman ganyan din pong isinagot niyo sa akin kahapon nang tanungin ko po kayo tungkol sa pagsasanay. Dahil yun din naman ang tanong mo kahapon, di ba? Kaya sinasagot ko lang ulit. Tsaka, bakit ba madalas na yata na nagtatanong ka tungkol sa ginagawa natin? Bakit, Apo? May problema ka ba? Wala naman po, Lolo. Kaya lang po, hindi naman po ito ang gusto ko Ang totoo po, gusto ko po matutunan ng ginagawa nyo kung paano po kayo nanggagamot ng taong may sakit.
Hay, naku bata ito. Bakit ba sa dinami-dami ng gusto mong gawin ay panggagamot pa? Hindi ba't pinag-usapan na natin ang tungkol dito na sa taktang oras ay tuturuan din kita at isasaling ko sa iyo ang mga kakayahan ko? Yun ay kapag handa ka na, diba? At ba mga inaalala mo at parang nagmamadali ka yata, ha, Ringo? Kasi naman po nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko po may mga nilalang na palagi po nakatingin sa akin. Natatakot po ako, Lolo. Ngayon lang naman po ito nangyari sa akin eh. Naisip ko lang po na kung sakali po masaktan nila ako, ay kaya ko rin pong pagalingin ang sarili ko. Sus Mariosep, bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Walang masamang mangyayari sa'yo, Apo. Pakiramdam mo lang yan na may nakatingin sa'yo. Ika nga, gudi-gudi mo lang lahat yan. At saka isa pa, ayaw mo ba nun? Merong nagbabantay sa'yo kapag wala ako. Eh paano po, Lolo? Kung masama po silang nilalang. Hindi sila masasamang nilalang, Apo. Sila ang mga espiritu na nangangalaga sa kabundukan. Bata ka pa lang ay taglay mo na ang ganyang kalakas na pakiramdam. Pero Lo, paano nyo naman po nasasabing hindi sila masasamang nilalang? Dahil ang masasamang nilalang, hindi sila magpaparamdam lang. Aatake kagad sila sa'yo para patayin o saktan ka. Yun ang tinatawag na masamang nilalang. Pero Lo, kakaiba po talaga to. At tila, hindi po ako nakakaingat tuwing nararamdaman ko sila sa paligid ko eh. Hindi ba't dati ko pa sinasabi sa'yo? Nakakaiba ka sa lahat. Kaya ang masasama o mabubuting nilalang na nasa gubat ay palagi kang lalapitan. Kaya nga, tinuturuan kita makipaglaban sa mga hayop o nilalang na nagtatago sa kakauyan dahil ayoko mapahamak ka ng walang kalaban-laban. Yan ang kalagaan na kahit papano ay may natutunan ka sa paghawak ng sandata. Kahit gaano ka pa kabilis matuto sa lahat ng bagay, iba pa rin yung labis na pinaghahandaan. Mariin na napatitig si Ringo sa muka ni Lolo Tarok. Sa isip niya ay may panganib na naghihintay sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagpupursige ng matanda na turuan siya. Natitiyak niyang nararamdaman din ng matanda ang mga nararamdaman niyang presensya sa paligid. Hindi lamang nito ipinapahalata sa kanya. At yun ang totoong dahilan kung bakit kailangan niyang magsanay sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng sandata. Pakiramdam niya tuloy, pinaghahandaan niya ang isang nalalapit na pagsalakay ng masasamang nilalang na madalas na ikwento sa kanya noon ni Lolo Tarok. Samantalang si Lolo Tarok naman, habang nakatitig sa naguguluhang si Ringo, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo pa at napapansin niyang napapadalas na ang pagtatanong ni Ringo tungkol sa kanilang mga ginagawa. Unti-unti niyang napapansin ang mga kakayahang taglay ng apo. Natatakot siya na baka isang araw ay matuklasan ni Ringo ang tungkol sa totoo nitong pagkatao. Kaya naman, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tarok bago hinaplos ang ulo ng apo. Sa isip niya ay ganito pala kahirap ang mag-alaga ng batang hindi naman niya kadugo. Natatakot siya sa maraming bagay at nag-aalala siya na baka isang araw kapag nalaman nito ang totoo ay kasuklaman siya ng kanyang apo. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Ringo. Seryoso itong nakatingin sa muka ni Lolo Tarok. Lolo, pwede po bang tumigil po muna tayo sa pagsasanay sa paggamit po ng sandata? Ang sakit-sakit na po kasi ng kamay ko eh. Ito po, puno na po ng paltos at namamaga na rin po ang mga sugat ko. Ipinakita ni Ringo ang mga kamay niya na meron ngang sugat dahil sa ilang araw nilang pagsasanay at paghawak ng pana. Kaya naman, bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Tarok. Ganun ba? Naku, pasensya ka na, apo.
Hindi ko kagad napansin na nagkaganyan na pala ang mga kamay mo. Hala, sige na. Iligpit mo na ang mga gamit natin at uuwi na tayo. Agad na kumilos si Ringo para iligpit ang kanyang mga palaso at pana, saka inilagay sa lalagyan. Kasunod nito, isinukbit niya ang itak sa kanyang bewang at dinampot ang maliit na usa na nahuli niya kanina bago sila nagsimula sa pagsasanay. Samantalang si Lolo Tarok naman ay nagbuhat ng mga kahoy na panggatong na madalas niyang dinadala sa ibaba ng bundok sa baryo upang maibenta. Unang naglakad si Lolo Tarok, kasunod si Ringo na bitbit ang lahat ng gamit. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa kanilang tirahan, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Ringo. Kaya naman, saglit siyang tumigil at hindi nagpahalata sa matanda. Habol ang kanyang hininga na ibinaba ang mga dala sa lupa at napaupo sa damuhan habang namimilipit sa labis na sakit. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Mukhang kanina pa tong umaga walang tigil sa pananakit ah. Aray! Ano ba nangyayari sa akin? Aray, napakasakit! Habang lumilipas ang sandali, mula sa pagkakaupo ni Ringo, patindi naman ng patindi ang pananakit ng tiyan ng bata. Hindi naman napapansin ni Lolo Tarok na hindi na nakasunod si Ringo sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ringo na may yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mukhang nanggaling yon sa mga kalalakihan na naririnig niyang nag-uusap. Hindi niya sinulyapan ang mga ito. Sa halip, maigpit niyang hinawakan ng itak sa kanyang bewang. Pinakiramdaman niya ang mga lalaki sa kanyang paligid habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng sandaling katahimikan, narinig ni Ringo ang boses ng isang lalaking may maangas na presensya. Tila siya ang kinakausap nito. Hoy bata! Taga rito ka ba? Agad na napalingon si Ringo sa pinagmumulan ng boses ng lalaking nagtatanong sa kanya. Isang lalaki ang nasa unahan ng mga ito at seryosong nakatingin sa kanya. May dala ang mga ito ng mga pana at ilang piraso ng usa na bitbit ng mga kalalakihang kasama nito. Sa kaliwang tabi naman ng lalaki ay isang matandang babae na matalim na nakatingin sa kanya. Tila sinusuri nito ang kanyang pagkatao. At dahil sa pagkabigla sa mga ito, hindi kagad nakapagsalita si Ringo. Kaya naman, lumapit ang mga ito sa kanya habang napasulyap sa usa na nakalapag sa lupa. Kaya naman, kahit masakit pa rin ang tiyan ni Ringo, tumayo siya at humarap sa mga ito. Kung ganon, mangangaso ka rin na kagaya namin. Hindi mo ba narinig ang tanong ko sa'yo kanina? Ano po? Sumagot ka kagad kapag tinatanong kita. Ayoko nang paulit-ulit sa pagtatanong. Ang sabi ko, taga rito ka ba? Opo. Taga rito po ako. Gaano nakatagal? Ano po? Ang sabi ko, gaano nakatagal na nakatira ka sa gubat na to? Anak naman ng tutsa, oo. May problema ba ang pandinig mo, ha, bata? Bingi ka ba? Hindi po ako bingi. Kasi naman po nagulat po ako sa inyo eh. Sino po ba kayo? Kami ang nagtatanong sa'yo. Hindi ba? Naliligaw kami. Pwede mo ba kaming samahan? Ituro mo sa amin ang daan papunta sa baryo na nasa paanan daw ng bundok na to. Pero hindi pa po ako nakakapunta sa baryo sa paanan ng bundok na to eh. Kaya hindi ko po alam ang daan. Ano ka mo? Pambihira naman buhay ito. Ang sabi mo taga rito ka. Bakit wala kang alam sa baryong nasa ibaba ng bundok? Pinagloloko mo ba ako, ha, bata? Hindi ko po kayo niloloko. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo, Manong.
Hindi pa po talaga ako nakakarating sa baryo na sinasabi niyo po sa akin. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo. Nandidilat ang mga mata ni Mang Pekto nang kausapin nito si Ringo. Sa galit nito ay dinakot ng lalaki ang damit ni Ringo at iniangat niya ito sa ere habang yakap ang sariling tiyan. Nagulat si Ringo sa ginawa ng lalaki. Nagtataka siyang nagpalinga-linga sa paligid habang nakaangat ang kanyang mga paa sa lupa. Bitiwan niyo po ang damit ko! Nakikiusap po ako sa inyo, sino po ba kayo? Bakit po kayo nananakit? Hindi kita sinasaktan. Ipinapakita ko lang kung gaano ako kasama kapag pinaglululoko ko na kausap ko. Naiintindihan mo? Siguro naman ay magsasabi ka na sa akin ngayon ng totoo. Nakikiusap po ako, Manong. Hindi ko po talaga kayo niloloko. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Kaya tibabaan niyo na po ako. Hindi ba't kasasabi mo lang sa akin kanina na taga rito ka? Imposible naman yata na hindi mo alam ang baryo sa ibaba ng bundok na to. O baka naman, gusto mo pa masaktan bago ka magsabi sa akin ng totoo? Totoo naman po talaga at sinasabi ko eh. Bakit po ba ayaw niyong maniwala? Kahit kailan ay hindi pa po ako nakakarating sa paanan ng bundok. Kaya hindi ko po alam ang daan papunta ron. Totoo po yun, maniwala po kayo. Ngumisi si Mang Pekto habang nakaangat pa rin sa ere si Ringo. Sa gitna ng pangyayaring yun, biglang dumating si Lolo Tarok. Umalingaw-ngaw ang boses ng matanda sa buong paligid at mabilis na lumapit sa lalaking may hawak sa damit ni Ringo. Bumakas ang galit sa anyo ni Lolo Tarok. Bitiwan mo ang apo ko! Hayop ka! Napalingon ang lahat sa gawi ni Lolo Tarok. Kaya naman, bumundo lang kaba sa dibdib ni Ringo nang makita ang matanda na nanginginig sa labis na galit. Sa isip niya ay baka mapahamak ang matanda sa oras na pumalag ang lalaking may hawak sa kanya. Siguro naman, masasagot ng matandang yan ang tanong ko sa'yo, ha, bata? Bitiwan niyo na po ang damit ko. Nasasaktan na po ako. Hindi inaasahan ni Ringo na bigla nga siyang bibitiwan ng lalaki. Kaya naman, mabilis ang pagbagsak niya sa lupa. Tumama ang kanyang puwet sa nakausling kahoy sa lupa at sumabay ang pananakit ng kanyang tiyan. Namilipit siya sa labis na sakit habang hindi maintindihan kung ano ang unang hahawakan. Samantalang si Lolo Tarok naman ay agad na humakbang papalapit sa kinaroroonan ni Ringo. Napansin niyang nasaktan ng apo sa ginawa ng mga lalaking ngayon lang niya nakita. Kaya naman, pagkalapit niya sa kinaroroonan ng apo, ay kagad niya itong inalalayan na tumayo. Halos uminit ang pakiramdam ni Lolo Tarok sa labis na galit sa lalaki. Mabigat ang pakiramdam niya sa mga ito na parabang hindi gagawa ng mabuti. Ano karapatan mo saktan ang apo ko? May karapatan akong saktan ng batang yan. Dahil hindi siya marunong gumalang sa nakatatanda sa kanya. Maayos naman ang tanong ko sa kanya kanina. Pero pinaglululoko niya ako. Hindi siya sumasagot ng maayos. Pinalaki ko may respeto sa nakatatanda sa kanya ang apo ko. Kaya wag mo siyang pagsasalita ng ganyan. O baka naman sadya lamang na magaspang ang ipinakita mong ugali. Kaya hindi kanya iginalang kanina. Isa pa, nagtatanong lang naman kayo, di ba? Bakit kailangan niyo pang manakit? Hindi masasaktan ang apo mong yan kung maayos niyang sinagot ang tanong ko kanina. At anong gusto mo mangyari, ha, tanda? Nagtatanong lang kami, kaya kami makikisama, ganun ba? Alam kong alam niya ang daan papunta sa baba ng baryo, pero mas pinili niyang magsinungaling. Hindi sinungaling ang apo ko. Nagsasabi siya ng totoo dahil hindi niya talaga alam ang daan papunta roon. Isa pa, wala kaming kinalaman sa pakay niyo sa baryo, kaya wag niyo na kaming idamay sa problema niyo. Pambihira naman pala kayong tao kayo eh. Hindi kayo lumalabas ng gubat na to. Wala kang pakialam, kaya makakaalis na kayo. Talaga naman pala may pinagbarahan ng batang yan.
Masama rin pala ang ugali nyo. Depende lamang ang ugali namin sa aming kaharap. Umangat ang kamay ng lalaki na akma na sanang sasaktan si Lolo Tarok. Subalit pinigilan si Mang Pekto ng kasama nitong matandang babae. Sinabi ng matanda na wag na silang manggulo dahil malapit na raw dumilim ang paligid. Pero bago yun, humarap muna ang lalaki sa kanila. Pekto ang pangalan ko. Tandaan niyo ang pagbumukhang ito. Dahil oras na magkaharap ulit tayo, puputulan ko kayo ng dila para habang buhay na kayong hindi makapagsalita. Magpasalamat na lamang kayo at nagmamadali kami. Dahil kung hindi, matitikman nyo ang bangis ng kamao ko. Pagkasabi ni Mang Pekto ng katagang yun, ay umalis na ito sa harapan ng maglolo. Kasama ng mga alagad nito, nahabol na lamang nila ng tanaw ang papalayong si Mang Pekto. Pagkalipas ng ilang sandali, ay sinulyapan ni Lolo Tarok si Ringo. Kaya't napansin ito na pangiwi-ngiwi ang muka ni Ringo dahil sa labis na sakit ng katawan. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Tarok. Diyos ko po, Apo, ano nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Hindi po nila ako sinaktan, Lo. Iniangat lang po niya ako sa ere. Masakit po ang tiyan ko kanina pa. Abay, pambihirang bata ka, oo. Kanina pa palang masakit ang tiyan mo, bakit hindi ka nagsasabi? Kasi naman po biglang dumating ang mga lalaki kanina. Lolo, ang lalaking yun, para pong kakaiba siya. Tsaka, parang hindi po siya taga rito. Yun din ang pagkakakilala ko sa pagkatao niya kanina. Tila hindi siya mapagkakatiwalaan. Basta sa susunod na magkita ulit kayo, iwasan mo siya, Apo. Naiintindihan mo? Opo, Lolo Tarok. Hala, sige na. Kailangan na nating umalis dito para magamot ko na kagad ang sakit ng tiyan mo. Tara na. Habang nagsasalita, si Lolo Tarok ay hindi na napigilan ni Ringo na hindi muling mapangiwi sa labis na sakit. Idagdag pa ang pananakit ng balat niya sa likod at dahil sa sobrang sakit, tuluyan ng napalugmok sa lupa si Ringo. Kaya naman, napasigaw na si Lolo Tarok sa labis na pag-aalala. Apo ko, ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, pati ba ang marka mo sa likod? Masakit rin. Opo, Lolo. Grabe po ang sakit. Hindi ko na po matiis ang sakit ng balat at tiyan ko po. Aray! Malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid mula sa lalamunan ng batang si Ringo. Hindi niya pinansin ang mga sinasabi at tanong ni Lolo Tarok dahil nangingibabaw ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. Naramdaman niya ang bisig ni Lolo Tarok. Pagkatapos ay binuhat siya at itinakbo papunta sa kanilang bahay. Rinig na rinig ni Ringo ang paghabol ng hininga ng matanda habang tinatahak nito ang daan. Konting tiis na lang, Apo. Malapit na tayo sa bahay. Konting tiis na lang. Mas lalong binilisan ni Lolo Tarok ang pagtakbo. Halos hindi na nga lumapat ang mga paa niya sa lupa dahil sa labis na pag-aalala. Nararamdaman din niya ang panlalamig ng pawis ni Ringo, kaya halos mabingi siya sa malakas na pagtibok ng kanyang puso. Lolo, bakit po ako nagkakaganito? Ano po ba nangyayari sa akin? Huwag ka muna magsalita, Apo. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating ng maglolo ang kanilang bahay na nakatirik sa gitna ng kakahuyan. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Lolo Tarok at inilapag si Ringo sa katre na gawa sa kawayan. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda dahil nagmamadali itong naglabas ng mga gamot mula sa loob ng silid nito. Halos manambulat ang mga garapon sa sahig dahil sa pagmamadali nito sa paghahanap ng gamot.
Pagkaraan ng ilang saglit na paghahanap, ay agad na sinimulan ni Lolo Tarok ang pagpapainom ng gamot kay Ringo. Sige na, inimin mo na kagad ang katas ng bawang nang mawala na ang pananakit ng tiyan mo, apo. Tinanggap ni Ringo ang gamot mula sa kamay ni Lolo Tarok. Saka nilagok yun at nalasahan ang katas ng bawang. Lolo, ang pait naman po nito. Tiisin mo na lang, apo. Nilagyan ko rin yan ng apdo ng ahas. Mamaya lang, ay mawawala na rin ang sakit ng tiyan mo. Inubos ni Ringo ang gamot sa maliit na bote. Gumuhit ang konting anghang sa kanyang lalamunan. Saka lamang niya naramdaman ang init na pumasok sa kanyang tiyan hanggang sa unti-unting nagbago ang kanyang pakiramdam. Tila naglaho ang pananakit ng kanyang sikmura. Sa wakas ay parang nagdahilan na banayad na ulit ang kanyang paghinga. Ano, apo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po, Lolo. Nawala na po ang pananakit ng tiyan ko. Sandali nga. Paano ba nagsimula ang pananakit ng tiyan mo, apo? Ano nangyari? Bago po dumating ang mga lalaki kanina, tsaka meron pa pong sumasakit sa akin, Lolo. Napaunat sa pagkakaupo si Lolo Tarok at napasulyap sa muka ng nakaupo na si Ringo. Ano ka mo? Masakit din po ang marka ko sa likod. Madalas nga po itong sumasakit, Lolo eh. Ano po bang marka na nasa likod ko? Hindi kaagad nakapagsalita si Lolo Tarok. Batid niya na marami na talagang mga tanong si Ringo at nangangamba siya na dumating ang oras na kailangan niya ng ipagtapat sa bata ang tungkol sa pagiging bertudes nito. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Kaya naman, kagaya ng nakasanayan niya, inilihis niya ang usapan upang hindi na ito magtanong pa sa kanya. Wala namang kakaiba sa marka mo sa likod, apo. Kaya huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na at wala nang masakit sa iyo. At teka. May gagawin pa nga pala ako. Iwan mo na kita sandali. Agad na tumayo si Lolo Tarok at hindi na hinintay ang iba pang sasabihin ng batang si Ringo sa kanya. Tumayo siya at lumabas ng silid. Naiwan si Ringo na natitigilang nakaupo sa katre nang maghari ang katahimikan sa loob ng silid. Malungkot na napasulyap si Ringo sa nagkalat na mga garapon sa sahig. Naramdaman niyang umiiwas sa kanya si Lolo Tarok. Dala ng matinding pagod ay nagpasya na laman siyang matulog at kalimutan muna ang mga tanong sa kanyang isip. Kaya naman, hindi na namalayan ni Ringo ang mga nangyayari sa paligid niya. Nang makatulog si Ringo, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Lolo Tarok. Nakatanaw ito sa labas ng bintana sa kanilang balkonay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago pabulong na nagsalita. Hindi magtatagal ay gugustuhin na rin niya magpunta sa baryong yon, kung saan naroroon ang mababangis na nilalang kasama ang mga taong naghahanap sa bertudes. At kanina, ang mga lalaking yon, natitiyak kung meron silang hinahanap at ibang pakay sa baryo ng Hanture. Bago pa bahuli ang lahat, kailangan kong mailayo si Ringo sa lugar na ito. Biglang naalala ni Lolo Tarok ang kulay berdeng liwanag. Ipinagdasal niya na sana ay muling magpakita sa kanya ang nilalang. Mabilis na lumipas ang oras at pasado 7:00 na ng gabi nang magpasya si Lolo Tarok na gisingin ng kanyang apo. Pumasok siya sa loob ng silid nito, ngunit natigilan siya pagsapit sa pintuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata na hindi inaalis ang paningin sa nakatalikod na si Ringo. Ang matagal niya nang hinahanap na kulay berdeng usok. Ngayon ay nasa marka ni Ringo sa likod nito. Bumundol ang kaba.
sa kanyang dibdib. Diyos ko, paanong nangyari ito? Napakunot ang noo ni Lolo Tarok at dahan-dahan na lumapit sa natutulog pa rin na si Ringo. Hinawakan niya ang balat nito na merong nagliliwanag na kulay berdeng usok. Yun ang mga senyales ng nalalapit na panganib sa buhay ng isang batang Bertudes. Kaya walang nagawa si Lolo Tarok kundi gisingin ang apo mula sa mahimbing na pagkakatulog. May hinang yugyug naman sa balikat ang nagpagising sa natutulog na diwa ni Ringo. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at tumihaya ang higa. Sinulyapan niya ang seryosong muka ni Lolo Tarok at napansin niya ang pag-aalala sa muka nito. Inalalayan siya nitong maupo sa katre at naupo rin ito sa gilid ng kanyang higaan. Apo, hindi na muna tayo mangangaso ngayon. Magpapahinga tayo. Ano po? Pero bakit po, Lo? May nagawa po ba akong mali? Wala kang nagawang mali, Apo. Dahil bala kong ilipat sa'yo ang kakayahan ko. Talaga po, Lolo? Tuturuan niyo na po akong manggamot? Oo, Ringo, tama ka. Kaya maganda ka dahil ngayon tayo magsasagawa ng isang ritual. Dala ng labis na tuwa na nararamdaman ni Ringo mula sa sinabing yun ni Lolo Tarok. Maigpit niya itong niyakap sa braso. Humaplos ang palad ng matanda sa kanyang likod at ramdam niya na hindi nga ito nagbibiro sa mga sinabi nito sa kanya. Teka, sandali nga lang po, Lo. Ano po bang dahilan? At bakit bigla niyo pong naisip na turuan na po akong manggamot? Dahil ito na ang tamang oras para magamit mo ang kakayahan ko. Hindi habang buhay ay magkasama tayo. Kailangan mo nang harapin kung ano ang nakatakda para sa iyo, Apo. Nakakalungkot naman po ang mga sinabi niyo sa akin, Lolo Tarok. Para pong nagpapaalam na po kayo, ha? Hindi ako nagpapaalam, Apo. Ginagawa ko ito dahil yun ang tama at kailangan. Palagi mong tatandaan, Apo ko. Mahal na mahal kita. Alam ko naman po yun, Lo, eh. Kaya nga po, mahal na mahal ko rin po kayo. Mapait na napangiti si Lolo Tarok. Yun ang paraan niya ng unti-unting pagsasabi ng katotohanan kay Ringo. Ngunit tinititigan pa lamang niya ito sa mga mata. Pakiramdam niya ay may libo-libong kutsilyo ang tumatama sa kanyang puso. Iniiwas niya ang kanyang paningin sa mga titig ng batang si Ringo. Lolo, napapansin ko po na parang napakalungkot po ng mga titig niyo sa akin ngayon. May inililihim po ba kayo sa akin? Napatayo si Lolo Tarok at mas lalong hindi mapakali sa tanong na yon ni Ringo. Wala naman akong inililihim sa iyo, Apo. Nag-aalala lamang ako sa kaligtasan mo dahil baka bumalik ang mga lalaki kanina. Siya nga pala, Apo. Alam mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo sa sandaling mabuksan ko ang third eye mo? Talaga bang gusto mo pa rin matuto na manggamot? Opo, Lolo, siguradong sigurado po ako. Gusto ko po matuto sa panggagamot. O siya, sige. Makinig ka sa akin, Apo. Sa oras na maisalin at matutunan mo ang panggagamot ko, magkakaroon ka ng kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Hindi ka ba natatakot sa ganon? Hindi naman po ako natatakot, Lolo. Mabuti naman kung ganon. Tama-tama. Kabilugan ng buwan ngayon. Sakto sa panahon ng pagsasagawa ko ng ritual. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay naghanda sila ng mga gagamitin para sa ritual. Sa pamamagitan ng paglalagay ng baga sa bao, ikinalat nila ang usok sa palibot ng kanilang bahay. Pagkatapos ay naglakad sila
papunta sa gitna ng kakahuyan. Habang tinatahak nila ang daan, ay panay ang bulong ng orasyon ni Lolo Tarok. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula silang magsagawa ng ritual habang nakapikit ang kanilang mga mata. Ang usok ay pumapaloob sa paligid na parang mga espiritong nagbabantay. Dumadampi sa balat at humahaplos sa diwa ng batang katabi ni Lolo Tarok. Sa pamamagitan ng usok na mula sa bao at mga halaman na may taglay na lason, pagkalooban mo po ang batang katabi ko na sakupin ninyo ng kapangyarihan upang mangalaga sa kanyang kakayahan at kalusugan. Ipagkatiwala niyo po sa kanya ang kakayahan na unang ipinagkaloob niyo po sa akin. Itinaas ni Lolo Tarok ang bao na patuloy sa paglikha ng usok. Humalat yun sa kanilang paligid. Sa bawat salitang binigkas ng matanda, tila gumagapang ang malamig na enerhiya sa lupa. Umaakyat yon sa katawan ni Ringo at dumaloy papunta sa kanyang ulo. Tumigil ang usok sa kanyang noo at bahagyang kumirot ang marka niya sa likod. Unti-unting nagliwanag ang mga usok mula sa bao at isang malamig na bughaw na liwanag ang bumalot sa bata. Mabilis na kumabog ang puso ni Ringo. May malamig na pakiramdam na parang hanging humahaplos sa kanyang noo. Pagdilat niya, bumukas ang kanyang ikatlong mata. Isang mahiwagang liwanag ang nagningning sa gitna ng kanyang noo na tila ba bituin sa gabi. Ang paligid ay nagbago sa kanyang paningin. Ang mga aninong hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao ay nagpakita. Sa sandaling yon ay naipasa na sa kanya ang kakayahan ng isang albularyong makakita ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Lolo, ano po nangyayari sa akin? Huwag ka matakot sa mga nakikita mo, Apo. Ang kapangyarihan ng ikatlong mata ay magtataglay lamang ng kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Ringo nang makita ang iba't ibang klase ng mga usok na nakalutang sa ere. Tila lumilibot yun sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Lolo, marami po akong nakikitang usok na nakalutang sa harapan ko. Anong klaseng nilalang po ang mga yan? Isa lamang silang diwa ng espiritu na namatay rito sa gubat dahil sa iba't ibang klaseng dahilan. Kaya't huwag kang matakot sa kanila, Apo, dahil wala silang kakayahang makapanakit ng tao. Ang mga usok po ba na yan ang naging gabay niyo po para makapagpagaling po ng mga taong may sakit? Oo, Apo. Huwag kang malilito sa mga bagay na nakikita mo dahil matutulungan ka ng mga usok na yan sa oras na ikaw ay malagay sa panganib. Ang totoo, kaya kita dinala rito ay upang ituro sa iyo ang mga paraan ng panggagamot gamit ang diwang nakikita mo. Bumakas ang pagkalito sa mga mata ng batang si Ringo. Hindi siya makapaniwala na araw-araw na nakikita ni Lolo Tarok ang mga usok na nasa harapan niya ngayon. Ang hugis ng mga ito ay muka ng isang taong nakabuka ang bibig. Naririnig din niya ang nakakakilabot na pag-angil ng mga ito na para bang nagdadala sa kanya sa malamig na lugar. Kaya naman, hindi niya maiwasan ang hindi matakot sa mga anyo nito. Samantalang si Lolo Tarok naman, na nakaupo sa tabi ni Ringo, ay biglang nakaramdam ng panghihina sa kanyang katawan. Tila nawalan ng lakas at nabura ang kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga nilalang na nasa paligid niya. Ginawa niya yon upang protektahan ng apo
laban sa mga nilalang na naghahanap dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay sa panggagamot, ay naramdaman ni Ringo na unti-unting nangihina ang kanyang katawan. Hindi siya sanay sa bagong tanawin na nakikita niya sa kanyang paligid. Kaya naman, agad siyang nagpaalam sa matanda na tapusin na ang pagsasagawa nito ng ritual. Lalo pa, at napapansin rin niya na biglang nanghina ang katawan nito at hindi lamang ipinapahalata sa kanya ng matanda. Talaga bang gusto mo munang itigil muna ang pagsasanay natin sa panggagamot? Opo, Lolo. Sapat na po ang ibang mga natutunan ko mula sa mga itinuro niyo sa akin. Hala, sige, tumayo ka na at iligpit na ang mga gamit natin. Kailangan na nating umalis. Pagod na rin ako at gusto ko na rin magpahinga. Matapos ang ritual, iniligpit ni Ringo at Lolo Tarok ang kanilang mga gamit at tahimik na naglakad pauwi. Habang unti-unting nasasanay si Ringo sa mga usok na may anyong muka at ungol na tila ligaw na kaluluwa na sumusunod sa kanila. Mabagal namang naglalakad ang matanda. Pagdating nila sa kanilang bahay, tumambad sa kanilang paningin ang nagkalat na gamit at mga garapon sa lupa. Ang iba ay nabasag at nakabukas ang takip. Bumakas ang pagtataka sa mukha ni Ringo at hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Lalo na at ngayon lang sila nakaranas na makakita ng ganitong klaseng pamiminsala. Sa lahat ng yun, si Lolo Tarok ang labis na nabigla. Diyos ko, mahabagin langit! Sino may gawa nito? Punong-puno ng katanungan ang isip ni Lolo Tarok. Hindi nito inaasahan na merong mangangahas na sumira ng kanyang mga gamot na matagal niyang inipon at iningatan. Ang mga walang hiya! Anong dahilan at pinasok nila ang bahay natin, Apo? Wala akong kasalanan para gawin nila sa atin ito. Lolo, huminahon po muna kayo. Baka po, kumapano po kayo niyan eh. Umupo muna kayo sa bangko at ako na po ang bahalang dumampot po sa mga garapon. Huwag na, Apo. Wala nang saysay ang mga gamot na yan. Dahil natitiyak kong may ginawa sila sa mga gamot. Ito na ang kinatatakutan ko, Apo. Ang magsimulang manggulo ang mga nilalang na matagal nang umaaligid sa atin. Nangyari lamang ito magmula na dumating sa gubat na to ang mga kalalakihan na umatake sa iyo. Pero mahirap po magbintang, Lolo Tarok. Wala po tayong sapat na batayan kung sila nga po may gawa nito. Magsasalita pa sana si Ringo nang bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Kaya naman, pasimple siyang tumingin sa bahagi ng kakahuyan upang hindi mahalata ng matanda ang kakaiba niyang nararamdaman. Magmula nang maisalin sa kanya ang kakayahan ni Lolo Tarok, naglaho na rin ang kakayahan nito na makakita ng mga nilalang sa kanilang paligid. Nang mga sandaling yon, ay biglang nagpakita sa harapan ni Ringo ang isang kulay berdeng liwanag. Kakaiba yun sa lahat ng mga usok na umaaligid sa kanya dahil meron itong sariling hugis, parang isang diwata na may maamong muka. Nagulat si Ringo nang bigla itong magsalita. Sa wakas ay nagkita rin tayo, Ringo. Ako ang iyong diwa na nagbibigay ng babala sa bawat panganib na darating sa buhay mo. Kailangan niyong umalis dito. Isama mo si Lolo Tarok. Hindi makapagsalita si Ringo, dala ng labis na pagkabigla. Kaya naman, muling nagpatuloy sa pagsasalita ang nilalang na nasa kanyang harapan. Nasa panganib kayo ngayon. Sila ang may gawa niyan sa gamot ni Lolo Tarok. Bilisan niyo, magmadali kayo. Nararamdaman ko na nasa paligid lamang sila. Natuntun ka na ng mga nilalang na naghahanap sa inyo. Huwag ka mag-alala. Ikaw lamang ang makakakita sa akin at makakarinig sa boses ko. Kumilos ka na. Palagi akong nakabantay
at magbibigay ng babala sa iyo. Napansin ni Lolo Tarok na hindi na nagsalita si Ringo habang nakatayo lamang ito sa kanyang harapan at nakatingin sa kakahuyan. Tila ba may nakita si Ringo na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Ringo, apo, ano ba nangyayari sa'yo? At natitigilan ka dyan? Ha? Wala pong nangyayari sa akin, Lo. May iniisip lang po ako. Ano nga po ulit ang tanong nyo? Ang sabi ko, kanina ka pang nakatayo riyan. May nakikita ka ba na hindi nakikita ng mga mata ko? Hindi alam ni Ringo kung paano ipapaliwanag kay Lolo Tarok ang mga narinig niyang sinabi ng nilalang sa kanyang harapan. Muling nagsalita ang kulay berdeng usok. Sabihin mo na sa kanya ang mga sinabi ko sa iyo, Ringo, sapagkat hindi mo na may iwasan ang nakatakdang mangyari sa inyong dalawa. Sige na! Pagkasabi ng nilalang na nakalutang sa kanyang harapan, ay muli itong naglaho at pumasok sa loob ng kanyang marka sa likod. At dahil natagalang sumagot si Ringo, ay bumundol naman ang kaba sa dibdib ni Lolo Tarok. Kaya naman, tumayo na ito at lumapit kay Ringo. Apo, tinatanong kita, ano ba nangyayari sa'yo? Lolo, may kulay berdeng liwanag po na kumakausap sa akin. Kailangan na raw po nating umalis sa lugar na to dahil nasa panganib daw po tayo. Kung nakakarinig ka ng tinig mula sa kulay berdeng liwanag, malinaw na isang babala yun na malalagay tayo sa panganib. Kaya tara na, kailangan na natin sundin ang sinasabi niya. Pero saan naman po tayo pupunta, Lo? Wala nang ibang pagpipilian, kundi ang bumalik sa baryo na matatagpuan sa ibaba ng bundok. Ano po? Wala po tayo matutuluyan doon. Hindi na mahalaga yun, Apo. Ang mahalaga ngayon ay mailayo kagad kita sa lugar na ito. Natitiyak ko na babalik ang mga tao sumira sa mga gamit ko. Kailangan natin makinig sa iyong diwa. Wala nang nagawa si Ringo, kundi ang sundin ang desisyon na yon ng kanyang Lolo Tarok. Kaya naman, dinala nila ang mahahalagang gamit para magtungo sa baryo na binanggit ng matanda. Dinala rin niya ang pana at ilang piraso ng palaso na ginagamit niya sa pangangaso. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakalayo sa lugar na yon, ay biglang naramdaman ni Ringo ang kakaibang bigat ng presensyang nasa paligid nila. At mula sa likod ng kubo nila, dalawang nilalang ang biglang lumitaw. Ang isa ay may dugong nanlalagkit sa nguso at matang kumikislap na kulay pula. Ang isa naman ay halos hindi na makilala kung tao pa ba o hayop dahil sa makapal na balahibo nito sa katawan. Lolo, ano pong klaseng nilalang ang mga yan? Sila mga aswang na taong lobo, Apo. Mapanganib sila. Sila mga nilalang na gustong pumatay sa iyo. Ha? Bakit po? Bakit po nila ako gustong patayin? Habang nagtatanong si Ringo, ay panay rin ang atras ng maglolo sa mga nilalang na patuloy sa pagakbang papalapit sa kanila. Umaangil ang mga ito habang nakangising tumutulo pa ang laway na may kasamang dugo. Sa isang iglap, sumugod ang mga taong lobo kay Ringo. Mabilis at mabangis ang pag-atake ng mga ito na tila ba nag-aagawan sa pagpatay sa kanya. Inihanda niya ang kanyang pana at pinatamaan niya kagad ang isa sa aswang. Bumaon ang palaso sa balikat nito, ngunit diretso ito sa pag-atake sa kanya. Isang malakas na talon ang ginawa nito, sinundan ng hampas ng mabibigat nitong mga kuko, na halos dumurog sa kahoy ng dingding ng bahay. Bawat pag-atake ng nilalang ay mabilis na naiiwasan ni Ringo. Nagamit niya ang mga natutunan niya sa kanyang lolo. Ilang sandali lamang ang lumipas pagkatapos ng pagsugod ng isang lobo. Si Lolo Tarok naman ang inatake ng kasama nitong isa pang aswang na taong lobo. Tumalon sa ere ang aswang at ilang beses nitong inatake ng suntok ang matanda. Subalit naiwasan din yun ni Lolo Tarok.
Nang makahanap ng pagkakataon si Lolo Tarok, gumanti ito ng sipa sa aswang. Tumama yun sa muka ng halimaw na kalaban nito. Bumagsak ng pasadsad sa lupa ang aswang na taong lobo habang umaangil at nagpipilit na bumangon. Sinamantala naman ni Ringo ang pagkakataon na yon. Mabilis niyang binalahan ng palaso ang kanyang pana at agad na hinila ang tali. Nang bitiwan niya ang tali, lumipad sa ere ang palaso at tumama yun sa pagitan ng mga mata ng aswang. Tumagos hanggang sa batok nito. Bumulwak ang dugo at kumalat yun sa lupa. Yan! Sapul kan loko ka! Ano? Lalaban ka ba ba, ha? Sige, lapit lang! Hindi ako natatakot sa'yo! Kala mo, ha? Nag-iisa ka na lang, kaya sumuko ka na! Sa kabila ng mga nangyari, nakuha pa ni Ringo na magpakita ng tuwa sa mga ito. Kahit ang kanyang dibdib ay tila binabayo na ng takot at pag-aalala sa mga nilalang na ngayon lamang niya nakita sa buong buhay niya. Ngunit biglang inatake ng isang aswang na taong lobo ang nakatayong si Lolo Tarok. Nasugatan ang matanda sa dibdib na lubhang ikinabahala naman ni Ringo. Dala ng labis na pag-aalala sa nangyari sa matanda, umalingaw-ngaw ang dagundong ng kanyang galit at kahit si Lolo Tarok ay napaatras sa labis na pagkagulat dahil biglang kumislap ang markang hugis bituin sa likod ni Ringo. Mula sa marka, sumiklab ang kakaibang kapangyarihan. Lumiwanag yun na tila apoy, ngunit malamig sa mata. Ang liwanag na yun ay parang humigop ng lakas mula sa paligid. Ang mga dahon ay gumalaw at ang nag-iisang nilalang na nasa kanilang harapan ay biglang umatras. Iniwan si Lolo Tarok na nakaluhod sa lupa. Isang pagkakamali ang ginawa mong pananakit kay Lolo Tarok! Pagsisisihan mong sinugatan mo siya! Mula sa kinaroroonan ng batang Bertudes na si Ringo ay mas lalong lumakas ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Habang ang lahat ng kakayahan na natutunan niya nung bata pa siya ay nagamit niya nang atakihin niya ang nakatayong aswang na taong lobo. Sinugod niya ang nilalang sa kinaroroonan nito at magkakasunod na inundayan niya ito ng suntok sa muka. Hindi nakalaban ang nilalang at nang gumanti ito ng kalmot sa kanya, agad niya itong napigilan. Nagliyab ang nilalang sa mismong mga kamay niya. Ang balat ng aswang ay nagsimulang magbitak-bitak at ang mga pangil nito ay unti-unting nalagas at natunaw na parabang sinunog ng apoy. Hindi halos makontrol ni Ringo ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa loob ng kanyang katawan. Bago ito tuluyang nasunog at bumagsak sa lupa, hanggang sa naging abo na tinangay ng malamig na hangin sa paligid. Mula naman sa kinatatayuan ni Lolo Tarok, kitang-kita niya ang paglabas ng malakas na kapangyarihan ng isang Bertudes. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksiyan, lalo na nang makita niya ang liwanag na bumabalot sa katawan ng apo niyang si Ringo. At dahil sa paglitaw ng kapangyarihan ni Ringo, katapusan na rin yun ng pagsisinungaling niya sa bata. Kaya naman, bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang apo. Naramdaman niya na lumapit na sa kanya si Ringo. Lolo, sabihin niyo po sa akin, ano pong ibig sabihin ng mga nangyari sa akin kanina? Magpaliwanag po kayo. Ang buong akala ko po, kakayahan lamang sa paningin ng ipinagkaloob niyo po sa akin. Bakit po may ganito?
Ano pong ibig sabihin nito, Lo? Sagutin niyo po ang tanong ko, Lo. Apo, patawarin mo ko kung ako ay nagsinungaling sa'yo. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Lolo, sabihin niyo na po sa akin. Ano po? Sino po ba talaga ako? Ano po ba ang totoo kong pagkatao, Lo? Hindi na po kayo maaaring magsinungaling. Alam ko po, nakakaiba ako. Makinig ka mabuti, Apo, sa aking sasabihin. Talagang kakaiba ka. Isa kang batang Bertudes na napulot ko sa kawayan. Patawarin mo ko, Apo, Ringo. Hindi ko gustong saktan ang kalooban mo. Totoo niyo po ba akong apo? O hindi? Hindi kita totoong apo, Ringo. Hindi kita kadugo. Pero alam mo kung gaano kita kamahal, Apo. Sa puso ko, totoo kitang apo. Minahal kita. Naghigit pa sa buhay ko. Kung mahal niyo po ako, hindi po kayo magsisinungaling sa akin. Bakit, Lo? Bakit? Bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Ilang beses po ako nagtanong sa inyo. Bakit hindi niyo po sa akin sinabi ang totoo? Diyos ko, Apo, makinig ka muna. Wala akong mahanap na tamang pagkakataon para sabihin sa'yo ang buong katotohanan. Natakot ako sa magiging reaksyon mo. Pinangunahan ako ng takot sa mga sasabihin mo sa akin. Kaya naman, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang tungkol sa totoong pagkatao mo. Patawarin mo ko, Apo. Kung ganun, nasan po ang mga totoo kong magulang? Nasan po ang mga magulang ko, Lolo? Hindi ko alam kung nasan sila. Hindi ko sila kilala, Apo. Maniwala ka. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Sinubukan niyo po bang hanapin sila? Oo, Apo. Maraming beses ko silang hinanap. Ngunit nabigo akong mahanap sila. Naniniwala akong patay na sila, Ringo. Dahil wala nang bumalik sa lugar ng pinag-iwanan sa'yo. Isa pa, kinailangan kong itago ka dahil nag-aalala ko na baka nasa panganib ang buhay mo. Ang diwang gabay ng marka ng Bertudes ang nagturo sa'yo. Kaya kita nahanap. Apo, patawarin mo ko sa mga nagawa ko. Kung ako man ay naglihim, may dahilan kung bakit hindi ko sinabi kagad sa'yo ang buong katotohanan. Ano pong dahilan? Sabihin niyo po. Sabihin niyo, Lo. Dahil sa oras na matuntun ka ng mga nilalang na gustong pumatay sa'yo, tsak na mga nganib ang buhay mo. Kaya po ba sinanay niyo akong ipagtanggol ang sarili ko? Dahil alam niyo po na mangyayari to sa akin? Oo, Apo. Kaya nga ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka. Kaya lang sadyang hindi mo matatakasan kung ano ang itinakda. Ang paglitaw ng pagiging Bertudes mo ay isang hudyat ng paglitaw rin ng masasamang nilalang na matagal nang naghahanap sa iyo. Paano niyo po natiyak na isa akong Bertudes? Dahil bata ka pa lang ay nagtataglay ka na ng kakayahan na pambihira lamang sa mga kagaya mo. Bukod sa kapangyarihang ipinagkaloob ko sa iyo, dati ka nang nagtataglay ng kakaibang kakayahan, Apo. Lalo na ng talas ng memorya at pagiging mabilis na matuto kahit sa isang turuan lamang. Nasigurado ko rin na ang pagiging kakaiba mo nang makita ko ang palatandaan ng isang marka o balat sa likod mo na may hugis bituin. Ang pagiging Bertudes ko. Kaya nawala ang mga magulang ko. At hindi ko alam kung buhay pa nga ba sila ngayon. Tuluyang bumagsak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita at tumalikod na sa kanyang lolo Tarok. Inabala niya ang kanyang sarili sa mga
Naaalala niyang palatandaan na napapansin niya noon sa kanyang katawan. Ang dahilan ng pananakit ng kanyang tiyan, maging ang araw-araw din na pagkirot ng marka sa likod niya, ay isa palang palatandaan na nagsisimula ng lumitaw ang kanyang kakayahan bilang isang bertudes. Samantalang si Lolo Tarok naman ay tila nabunutan ng tinik sa lalamunan, nang sa wakas ay nasabi na niya sa kanyang apo ang matagal nang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sana ay hindi pa huli ang lahat, Apo. Sana ay matanggap mo ko bilang iyong lolo. Kung tapos na po kayo magsalita, gusto ko po muna magpahinga. Kailangan ko muna mapag-isa, Lolo Tarok. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo. Gusto ko lang po maintindihan ng lahat ng mga nangyari sa akin. Pipigilan sana ni Lolo Tarok ang pag-alis ng batang si Ringo dahil nag-alala siya na baka mapahamak ito sa loob ng kakahuyan. Ngunit mas pinili niyang hayaan muna ang apo dahil batid niya ang bigat na nararamdaman ito sa pagkakataong yun. Pagkatapos nitong matuklasan ang totoong pagkatao, alam niyang labis na nagdurusa at naguguluhan ang kalooban nito. Kaya naman, hinayaan na lang niyang maglakad papalayo si Ringo papunta sa loob ng kakahuyan. Samantalang si Ringo naman ay mabibigat ang hakbang na nilisan ang lugar na yon. Kahit naririnig niya ang pagtawag ng matanda sa kanya, ay tuloy pa rin siya sa paglalakad papasok sa kakahuyan, kasabay ng muling paglandas ng mga luwa sa kanyang pisngi. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang natigilan si Ringo, ni hindi niya namalayan na malayo na pala ang kanyang nararating. Inilinga niya ang paningin sa kanyang paligid. Tahimik at tila mabigat ang presensya ng lugar na kanyang kinaroroonan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang maalala ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang na nakalaban niya kanina lang. Sa kabilang dako naman ng kakahuyan, kung saan ay nakatayo pa rin si Lolo Tarok, malungkot ang mga mata at nakatungo lang ito sa lupa. Bigla niyang naalala na hindi niya dapat hinayaang umalis ng mag-isa ang apo niyang si Ringo. Lalo na at magulong-magulo pa ang isip ng bata dahil sa mga nalaman. Kaya naman, mabilis siyang kumilos. Sinundan niya ang daan na tinahak ni Ringo. Sa isip niya ay maaaring mapahamak ang kanyang apo dahil natitiyak niya na makikilala na si Ringo ng mga nilalang na nagtatago sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandaling paglalakad, ay naramdaman ni Lolo Tarok na tila ba inililigaw siya ng kanyang mga paa. Para bang may kung anong malakas na enerhiya ang pumipigil sa kanya para mahanap ang kanyang apo. Pagbihira, hindi ito maaari. Kailangan maiuwi ko sa bahay si Ringo. Kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan na mapahamak ang apo ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyari sa kanya. Ipinagpatuloy na ni Lolo Tarok ang paghahanap sa kanyang apo na si Ringo, habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal ay natanaw na niya ang apo. Nakatayo lang ito sa gitna ng kagubatan. Tila ba merong nilalang itong kinakausap ng mga sandaling yon. Hindi kagad siya lumapit kay Ringo dahil ang mahalaga ay alam niya nang nasa maayos itong kalagayan. Maya-maya pa
ay narinig niya na nagsalita si Ringo. Nakatingin ito sa ere na tila ba may nakikita na nilalang sa harapan nito. At kung hindi siya nagkakamali, kausap nito ang kulay berding usok na kanyang diwa. Alam ko ang bigat na nararamdaman mo, Ringo. Subalit walang ginawang kasalanan si Lolo Tarok. Mahal na mahal ka niya, alam ko yun. At hindi niya kagustuhan na masaktan ka. Maniwala ka, Ringo. Oo, alam ko naman po yun eh. Tsaka, hindi naman po ako galit sa kanya. Wala po akong karapatan na magalit sa kanya. Ang nais ko lang po ay malaman kung nasan po mga magulang ko. Mula sa kinatatayuan ni Ringo ay kitang-kita niya ang nakalutang sa ere na kulay berding liwanag. Hugis diwata ang anyo nito, ngunit batid na niya kung anong klaseng nilalang ang diwa ng marka ng Bertudes. Isa lamang itong usok na sumasama sa hangin na nagbibigay babala sa taong nagtataglay ng kakaibang marka sa katawan. Bukod pa roon ay wala na itong ibang kakayahan. Kilala ko ang mga magulang mo at ikinalulungkot kong sabihin na patay na sila, Ringo. Sila ay mga antingerong kumakalaban sa pinuno ng mga aswang na taong lobo. Pero dahil mas gusto nila ang tahimik na pamumuhay, nagsama sila at tinalikuran ng pagiging manunugis hanggang sa isinilang ka ng iyong inang si Danaya. Nalaman nila na kakaiba ka at nakarating yun sa kaalaman ng pinuno ng mga aswang. Ano pong nangyari? Pagkatapos po na malaman ng pinuno ng mga aswang ang tungkol po sa akin. Umakas ang mga magulang mo para ikaw ay protektahan at iligtas. Subalit lahat ng mga taong tumulong sa iyong mga magulang, pinatay sila ng pinuno at ipinasunog ang buong baryo. Mga hayop sila. Mga demonyo sila. Wala po silang kasing sama. Ang dapat po sa pinuno ng mga aswang na yon ay mamatay at sunugin sa impyerno. Kaya, Ringo, ipagpatuloy mo kung ano ang nasimulan ng mga magulang mo. Ipaglaban mo ang kanilang buhay na kinitil ng nilalang na ganid sa kapangyarihan. Pagkatapos magsalita ni Balare na kanyang diwa, nakuyom ni Ringo ang kanyang kamao dahil sa labis na galit. Hindi siya makapaniwala na marami ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi nagtagal ang galit na yun ni Ringo dahil naramdaman niya na tila ba may mga nilalang na nakapalibot na sa kanilang kinaroroonan. Lumitaw mula sa likod ng puno ang mga nilalang na may nakakatakot na anyo. Sumiklab ang galit ni Ringo nang makita si Lolo Tarok na hawak ng mga aswang na taong lobo. Apo! Sige na, tumakas ka na! Iligtas mo na ang buhay mo, Apo! Huwag mo na akong alalahanin! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Hindi, Lolo! Hindi ko po kayo iiwan! Ililigtas ko po kayo! Huwag ka na matigas ang ulo, Apo! Sige na, tumakas ka na! Umalis ka na! Umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo Tarok, ngunit mas nangibabaw ang halakhak ng pinuno ng mga aswang na nakatayo sa unahan ng hukbo nito. Isang makapanindig balahibong pag-alulong ang ginawa nito na parabang nagtatawag ng mga kasama. Makalipas ang ilang sandaling pag-angil, ay narinig ni Ringo ang boses nito. Hindi ko alam na ikaw pala ang batang Bertudes na matagal ko nang hinahanap. Hindi kita nakilala. Sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ko sa paghahanap sa'yo. Alam mo bang
Ako ang pumatay sa pakialamero mong mga magulang. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa mga magulang ko, hayop ka! Isa kang kampo ng kadiliman na hindi na dapat binubuhay. Pagsisisihan mong hinanap mo pa ako, halimaw ka! Ang lakas ng loob mong kalabanin ng isang Bertudez na kagaya ko. Kaya ngayon, ibibigay ko sa'yo ang laban na hinahanap mo! Sa halip na lumaban ng sagutan si Mang Pekto, umalingaw-ngaw ang malakas nitong halakhak. Tila ba hindi natatakot sa taglay na kapangyarihan ni Ringo. Sa tingin mo ba, magagawa mo talunin na kagaya ko? Nagkakamali ka, batang paslit. Marami ka pang kakainin bigas. Nagkakamali ka! Kanin ang kinakain ko, hindi bigas! Mukhang sa ating dalawa, ikaw yata ang nangangarap ng gising. Masyado kang mayabang. Alam kong kaya mo ako'y pinapapatay dahil natatakot ka sa kakayahan ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Isa ka lang kutong lupang bata na walang kakayahan na lumaban sa akin. Huwag ka magsasalita ng tapos at huwag mong mamalitin ang kakayahan ng batang kagaya ko. Dahil mas malaking insulto yun sa'yo kung mamamatay ka lang sa mga kamay ko. Sabay ng pagdagundong ng boses ni Ringo, hinugot niya ang kanyang matalas na itak na nakasukbit sa kanyang bewang, habang ang mga kalaban ay umaangil at umaalulong na nagbabanta ng pagsugod. Mabangis ang anyo ng mga ito at ang mga pangil ng mga aswang ay matalim. Kumikislap ang mga yon na parang ilaw mula sa gasera. Sa gitna ng bakanting lupang nilalamo ng dilim, humarap si Ringo, ang batang Bertudez, na ngayon ay may kakaibang lakas na umaalon mula sa markang bituin sa kanyang likod. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, ngunit matatag ang titig. Alam niyang wala ng urungan ang laban na yon. At sa mabilis na pagtakbo ng mga aswang na taong lobo papunta sa kanyang kinaroroonan, umaalingaw-ngaw din ang sigaw ni Lolo Tarok. Sinabi ko naman sa'yo, Apo! Tumakas ka na! Marami silang nakapalibat sa'yo! Hindi mo sila kakayanin! Tumakas ka na, Apo! Ganyan nga. Ipakita nyo na natatakot kayo sa puwersa namin. Ang halakhak mo ay parang sa demonyo. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Dahil sa Diyos lang ako natatakot. Hindi sa mga kagaya nyo. Kayo ang dapat na matakot. Dahil ito na ang magiging katapusan ninyong lahat. Tama na ang satsat. Simulan na ang laban. Sugod mga kasama. Patayin ang batang Bertudez. Mabilis na sumugod ang mga aswang na taong lobo sa kinaroroonan ni Ringo. Ang mga kuko ng mga ito ay kasing haba ng itak na hawak ni Ringo. Sa isang iglap, sinalubong niya ang unang hampas ng halimaw gamit ang tangan na itak, habang ang kanyang pana ay nanatiling nasa likod niya. Umislap ang nagkiskisang bakal sa matitigas na kuko ng mga nilalang na umatake sa kanya. Sa bawat pag-atake ay nagkikislapan ng apoy mula sa kanilang mga talim, kasunod ng paglitaw ng kulay berding liwanag mula sa kanyang marka. Pinatatag ang kanyang loob at pinabilis ang kanyang pagkilos. Umatras sandali ang aswang na taong lobo dahil sa husay ni Ringo pagdating sa pakikipaglaban. Habang natitigilan ang mga kalaban, agad niyang kinuha ang pana sa kanyang likod. Itinutok niya yon sa mga kalaban. 3 palasok agad ang ibinala niya. Umangil ng malakas ang mga ito na parabang nauulol na aso. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, binitiwan niya ang tali. Ang palaso ay lumipad na parang kidlat. Tinamaan ang 3 aswang sa leeg. Umungol ang mga ito sa sakit, kasabay ng pagliliyab ng katawan ng mga ito.
Dahil sa mga nasaksihan ni Mang Pekto sa ginawa ng bata, sumugod ang mababangis na alagad nito. Nag-aagawan at nagtutulakan na parabang gutom na aso. Sa muling pag-atake ng aswang na taong lobo, ginamit na ni Ringo ang lahat ng lakas para palabasin ang kapangyarihang taglay ng kanyang marka. Bumalot ang malakas na liwanag sa kanyang mga kamay. Habang papalapit ang halimaw, sinalubong niya ito ng malakas na pagbato ng malaapoy na liwanag na tumama naman sa dibdib ng mga ito. Inulit niya ang kanyang pag-atake at pinuntirya niya ang nakangising pinuno ng mga aswang. Saktong isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Pinakawalan niya ang malabolang apoy sa kanyang mga kamay. Tumama yun sa muka ni Mang Pekto. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa habang nagkikisay ang katawan. Namimilipit ito dahil sa sakit. Pagkalipas ng ilang saglit, ay nasunog na ang katawan ng pinuno ng mga aswang hanggang sa tuluyang sumabog at naging abo ang mga yon. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, namatay rin ang mga alagad nito. Isa-isa silang bumagsak sa lupa habang nagliliyab ang katawan hanggang sa maglaho ang kanyang mga kalaban at naghari ang katahimikan. Humihingal si Ringo, hawak ang kamay na may bakas pa ng alabok ng kalaban. Sa di kalayuan naman, si Lolo Tarok na nakawala sa pagkakakapit ng mga aswang ay hindi napigilang mapangiti sa kabila ng takot. Nasaksiyan niya kung paanong nakipaglaban si Ringo sa kampon ng kadiliman nang hindi umaatras. Apo, nagawa mo. Nagtagumpay ka. Ang husay na ginawa mo, apo ko. Aray, teka po. Hindi na po ako makahinga, ang higpit po ng yakap niyo sa akin eh. Pagkasabi nun ni Ringo, ay mabilis na bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Lolo Tarok. Napuno ng kaligayahan ang kanilang mga puso dahil sa wakas, wala ng panganib na naghihintay sa kanila. Muling sinulyapan ni Ringo ang mga abo na nagkalat sa lupa. Huminga siya ng malalim habang si Lolo Tarok ay marahang lumapit at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Saka sila nagpasyang maglakad at umalis sa lugar na yon. Pagkatapos ng gabing yon, lumipat sina Lolo Tarok at Ringo sa baryo sa paanan ng bundok upang magsimula ng tahimik na buhay. Tinanggap sila ng pamayanan at ginamit ni Ringo ang kanyang kakayahang bertudes upang tumulong sa mga taong may sakit at nagbibigay ng babala laban sa mga panganib. Ang kwento ni Ringo ay nagtuturo na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o lahi, kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at sakripisyo. Ipinakita ni Lolo Tarok na kahit hindi niya kadugo si Ringo, minahal niya ito ng tapat at buong puso. Ipinapaalala nito na ang pamilya ay maaari nating matagpuan sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin nang walang hinihintay na kapalit. Ito ang nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihang taglay natin, kundi sa paraan ng ating paggamit nito para sa kapakanan ng iba. Bilang isang batang bertudes, maaari niya sanang gamitin yon sa kanyang sariling kapakinabangan o paghihiganti. Ngunit pinili niyang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanilang baryo. Sa huli, itinuturo ng kwento ni Ringo na ang pagiging bertudes o gifted ay hindi lang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan at kakayahan. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa kabutihan, paggamit ng talento para sa ikabubuti ng nakararami, at pagkakaroon ng tapang na harapin ng kadiliman upang magdala ng liwanag sa bawat isa. Isang liwanag na magtatanglaw sa atin sa landas na ating tinatahak.